Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first card ni Scorpio, we have Five of Pentacles. Ayan. So, someone is left in the cold dito, no, Scorpio. Baka pakiramdam nyo lang ito or baka ito talaga ang nangyayari. So, depende sa inyong sitwasyon yan. But maybe, ang iba sa inyo talagang siguro having a uh, uh, financial hardship, at baka pakiramdam ninyo wala kayong mahinga ng tulong, pakiramdam ninyo talaga mag-isa lang kayo. Alam mo 'yon? Yung parang hopeless, no, ang dating ng iba sa inyo rito. Baka po pwedeng wala kayong mahiraman, walang nakakatulong sa inyo, pwedeng ganun, no? Pero, Scorpio, always remember, no, na meron tayong mga tao na pwedeng hingan ng tulong. There are people around you, no, na pwede ninyong mahingian ng tulong kung yun ang sitwasyon ninyo, 'di ba? Kasi always remember that help is always available to us. No, kailangan lang natin lumapit sa tamang tao, kailangan lang natin na mag-try, 'di ba? Na lumapit sa mga taong sa tingin natin can help us, 'di ba? Kailangan nating subukan. Or po pwede rin kasi ng iba sa inyo maaaring hindi naman talaga kayo nangangailangan ng pera. Alam mo yun, yung hindi naman talaga kayo nagkukulang ng pera. Pero po pwedeng pwedeng nagne-negative thinking lang kayo. No, marami din siguro kayong what ifs. Alam mo yun? Yung parang iniisip mo, what if mawalan ako ng trabaho, ano mangyayari sa akin? What if hindi kumita negosyo ko, ano mangyayari sa akin? Yung mga ganun, yung mga, siguro may mga worries lang din ng iba sa inyo dito regarding money matters, no? So, po pwedeng ganun ang ganap dyan. But that doesn't necessarily mean na talagang nagkukulang sa pera. O pwedeng ang iba sa inyo, oo, pero ang iba naman siguro talagang lang, nagna-negative thinking lang. No? So, depende yan sa inyong sitwasyon. But we have King of Pentacles, see? Kailangan kailangan importante, no, na isantabi ninyo or baguhin ninyo yung takbo ng isip ninyo with this Five of Pentacles. Kasi this is super negative energy. At ang sunod niya is King of Pentacles, which is super positive energy din naman. So, parang contrast, kung may contrast dito. Kaya kailangan, in order for you to attract the energy of King of Pentacles, kailangan mo na i-release ito, yung negative energy na yan, para ito yung mahatak mo. Kasi otherwise, if you are going to think negatively, feel negatively, hindi mo to mahahatak na energy ni King of Pentacles. Kasi, diba, lagi ko ang sinasabi, positive will attract positive, negative will attract negative, diba? Kaya, si King of Pentacles, in order for you to attract this energy, kasi, kailangan mo na mag-project ka ng positivity. Positive mindset, diba? Positive thoughts, feelings, and emotions, yun ang kailangan mo para na mahatak mo yung King of Pentacles energy. And si King of Pentacles, this is wealth, no? Kayamanan, kaperahan, kasaganaan sa pera, 'di ba? Prosperity, abundance. Ito 'yon, no? Yun yung sinisignify ni King of Pentacles. So in order for you to attract this beautiful energy into your life, kailangan mo na mag-project ka ng positivity. Alright? Para ma-magnetize mo siya. Kaya kasi given, no? Let's say for example, dumating, no, yung energy ni King of Pentacles sa buhay mo talaga. So anong hatid na energy? Anong hatid na sitwasyon ni King of Pentacles? Marami kang pera. Magkakaroon ka ng maraming pera, magkakaroon ka ng magandang trabaho, magkakaroon ka dito ng magandang career, 'di ba? Siguro you will have that success
'di ba, in your business kung nagnenegosyo ka. So this is success, no? This is a huge success, no, na pupuwedeng dumating sa inyo rito, 'di ba? Sa lalong-lalo na sa inyong source of income, 'di ba, sa ano mo, sa trabaho, career, business, no? As in magkakaroon ka dito ng kayamanan, no? Kaperahan, established, no, na pagkakakitaan. 'Yun ang pupuwedeng dalhin sa'yo, no, ni King of Pentacles, alright? So we also have Tower, meron ditong sudden change na mangyayari. There is a biglaang pagbabago na magaganap sa buhay mo at yung pagbabagong ito is something na hindi mo hindi mo 'to mapapaghandaan, no? Hindi mo 'to inaakala, hindi mo 'to mapaghahandaan. Definitely um this is definitely a change na bigla na lang siyang mangyayari, 'di ba? Na ni sa hinagap mo, 'di ba? Hindi mo 'to na-imagine that might happen, no? So ganung klaseng pagbabago si Tower. At ano 'to si Divine Universe ang gagawa nito. The Divine Universe is going to do this favor para sa iyo. Okay, para mabago ang inyong sitwasyon, para magkaroon ng magandang tawag dito, magkaroon ng magandang pagbabago or sitwasyon ang buhay mo. Okay? I-improve lalo. Tutulungan ka ng universe na mag-improve na ang inyong sitwasyon. So, we have the Magician. No? This is a new beginning energy. Si Tower din, new beginning din ito. Kaya most likely talaga merong malaking pagbabagong magaganap dito. No? And with the Magician, merong mga bagay dito na magsisimula or meron ka mga sisimulang bagong ganap, no? Yung ganun, you are embracing a new chapter in your life with the Magician energy. So, kung ano man ito, this could be related to your goals, related to your dreams, no? Related to your heart's desires. Ngayon, finally, magsisimula ka ng gawin ito. Ngayon, finally, magsisimula ka ng mag-take action towards this. Hindi ka na magdadalawang isip, hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa, you know? At gagawin mo na yan. Isa sa katuparan mo na yan. Okay? So, what else? So, we have changing your mind. Okay? So, merong pagbabago ng isip ang iba sa inyo dito. Pwede, no, na yung energy na to, yung negative energy na to, unti-unti babaguhin mo na to. Maaring you're going to change that, you're going to transmute that negative energy into something positive. Kaya magbabago na yung takbo ng pag-iisip mo, no? Magiging mas positibo na. Self-care, ayan, magandang reminder din ito para sa'yo kasi higit sa lahat, higit ano pa man, kailangan yung well-being natin ang pinaprioritize natin. Dapat yung well-being, kalusugan natin, pag-aalaga sa ating sarili, yun ang dapat na pinagtutuunan ng pansin, no? Higit sa ano pa man, okay? So, we have be true to you. Yan, be true to yourself, no? Maging totoo ka. Scorpio, sa sarili mo. Huwag kang mahihiya na panindigan kung ano ang gusto mo. Huwag kang mahihiyang i-express, no, yung kung anong iniisip mo, kung anong totoo mo nararamdaman. Huwag kang matakot or huwag kang mahihiya na maging ikaw. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.